Professor Magno, anong nature ng case na ito? Yes. Yes. Opo. Nag-file po tayo ng kaso questioning the constitutionality noong department order na inisyu ng Department of Finance, pati na rin po yung provision na nakalagay sa General Appropriations Act mandating the Department of Finance to get the fund balances of the GOCC. Ang tinatanong po natin dito ay yung constitutionality ng mga provisions at order na to. Okay, Professor Magno, what is the main argument of your group? Opo. So malinaw po sa Constitution natin, may provision po dyan prohibiting riders sa mga batas. That's one. Ang pangalawang argument din po natin ay kung inilagay ito sa General Appropriations Act, does it imply that it's amending existing laws governing GOCC, including the Universal Healthcare Law, which provides for very specific uses of PhilHealth funds. So yun po yung pangunahing argumento. Sinasite din po natin ang mga previous court decisions ng Supreme Court saying na ang General Appropriations Act cannot amend existing laws. So yun po yung batayan ng ating argument. Professor Magno, I understand that the administration or the Department of Finance is arguing that what they're taking back are the subsidies from the national government and not the contributions of PhilHealth members. Yes, Yusek Magno, just 2 days ago, sinubukang sagutin ni Secretary Recto at yung head ng PhilHealth yung mga arguments nyo. Meron ba kayong sagot doon sa kanilang mga sagot? Yes po. So yung subsidy po na yan ay yung katumbas naman na premium ng mga indirect contributors natin. Alam niyo po, may dalawang klase na enrolled sa PhilHealth. No? Yung isa ay yung mga manggagawa na nagbabayad ng kontribusyon. At yung the rest naman ay yung mga hindi makapagbayad ng kontribusyon, kasama na yung mga senior citizens natin. At yun pong mga indirect contributors niyan, ang premium nila ay nanggagaling sa subsidy ng gobyerno. So, whether that subsidy or that direct payment of members of PhilHealth, lahat po tayo, pagpasok ng pondo na yan, ay isang panda lang po yan ng PhilHealth na malinaw sa batas ay may dalawang purpose lang. Either one, palawakin yung benepisyo natin, or two, ibaba ang premium na binabayaran natin. Okay, Professor Magno, the Finance Secretary, Secretary Recto, frames it this way. Either you leave the money in PhilHealth where it just sits and sleeps now, or you reallocate it so it can create jobs and stimulate the economy. I think the number that he cited was 600,000 jobs. So, given these trade-offs, no, Professor Magno, can you make a comment on that? Yes, I also have two messages to Secretary Recto. Either one, actually it's not an option. Number one, please improve the efficiency of PhilHealth because the job of the executive is to make sure that PhilHealth does its mandate of providing us comprehensive health insurance. That's one. And number two, please improve our fiscal management because the reason why we have this problem is that Congress bloated our national budget. And now they're scrambling to find money to finance this bloated budget. So, since he's the Department of Finance, I think it is his primary responsibility to make sure that we have good fiscal management. And we avoid bloating the budget so that we can avoid having this problems of resorting to getting GOCC money to finance unprogrammed funds. Yusek? Professor, apart from challenging the constitutionality of the circular and yung riders sa GAA, ano pa yung pleading nyo? Ano pa yung gusto nyo mangyari in your petition? Yun po yung very specific na hiling natin sa Supreme Court. Pero may dalawang hiling din po tayo sa two branches of our government. No? For the, na-mention ko na po yung sa executive, let's improve our fiscal management. And number two, broaden the coverage of PhilHealth. Please include outpatient benefit na po kung ganyan naman pala karami ang pera ng PhilHealth. That's one. Yung pangalawang panawagan po natin sa legislature
I think it's about time that we improve transparency in the legislation process. Yung lahat po na to ang pinag-ugatan talaga ay yung problema ng bicameral branch natin. Hindi po ba? Yung Yes. opaqueness, so wala ng transparency kung paano na-finalize itong budget natin. At ngayong budget season na naman, sana po dapat naka-live stream na yung bicam na yan. May malinaw na transcript para nabibilig natin yung mga congressman at senador natin at yung mga arguments nila at nakikita natin kung anong ginagawa nila sa pera ng bayan. So yun Yusek. po ang panawagan Covered ba natin yun ng petition? sa executive at Covered ba ng legislature. petition niya yan, yung bicameral process? Hindi po. Ibang panawagan na po yan. Diretso pong panawagan natin kay Speaker at kay Senate President na magkaroon ng malinaw na rules of engagement sa bicameral. Sa Supreme Court po, talagang limited lang po sa constitutionality noong GAA provision at nung Department of Finance order. Yusek? Yusek, nakalagay sa statement nyo na isa sa layunin nyo ay gamitin itong pondo to expand the health packages para sa mga outpatient at saka inpatient from primary to tertiary. Can you explain in layman's term para sa ating audience, ano yung ibig sabihin nun na from primary to tertiary? Opo, sa kasalukuyan po kasi ang coverage ng PhilHealth natin, karamihan ay kailangan pa natin ma-hospital bago natin ito mapakinabangan. Kung may outpatient coverage naman po, ito po ay yung halimbawa mga gamot na gagamitin natin kapag na-discharge na tayo sa hospital. Ang hinihiling po natin ay makasama na sa benepisyo ng PhilHealth yung outpatient coverage. Yung pwede po tayong magpa-check up, hindi na natin kailangan na hospital bago natin mapakinabangan ang PhilHealth benefit. Kasi napakahalaga din po ng preventive care. Lang sana matutukan na. At kasama rin po yan sa mandato ng PhilHealth na naaayon sa batas. So kung may ganong sobrang pera, dapat po sinasama na yan ng PhilHealth sa benepisyo na ibinibigay nila sa ating mga miyembro nito. Yusek, nakita ko sa Yusek. listahan nung nag-file ng kaso ay mga health groups katulad ng Likhaan, mga NGOs at mga trade unions from public and private sectors, PS-Link at saka Sentro. These are big Yes, trade po. union organizations. Open pa ba kayo na maraming sumama? Kung ba yan? Exclusive ba yan? Or very open pa kayo na ibang mga sectoral groups and NGOs and individuals ay sumama diyan sa inyo? Opo, nakasama din po natin si Senator Coco Pimentel as petitioner. At wini-welcome po natin kung may mga iba pang petitioners na gustong magsampa ng petition sa Supreme Court. Minarapat lang po natin na i-file na ito ngayon para matugunan agad yung issue dahil kasama po sa pleading natin ay yung mag-issue ng TRO ang Supreme Court para mapigilan na yung pag-transfer pa ng ibang pondo. Kasi sa kasalukuyan po, 20 billion pa lang ang nakukuha ng Department of Finance. So yung remaining 69.9 billion ay hindi pa nakukuha. Kaya po may kasamang TRO at minarapat nating madaliin yung pag-file ng petition na ito. But of course, wala pong pumitigil para sa mga ibang sektor pa para mag-file din ng similar petition. Okay, Professor Shelo Magno, maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat, Yusek. Thank you, Maraming Professor. salamat po. Thank you.